Houston, we have a problem. Ito, we have a huge problem. Alam Doon mo, pa lang sa sinabi niya na wala na magtutuloy sa pagsasaka, no? Doon po sa kanilang lugar, karamihan, ang gusto makatapos na lang yung ang mga anak, hindi maging magsasaka po ang anak. Tsaka yung kanyang pakikiusap sa DA, na sana naman po wag niyong isabay yung imports sa aming ani. Hindi po namin kayang labanan yan. Kakalungkot. Yung panawagan na yon ni Ginoong nitong ating ni Ginoong Alvarez na kung maaari gawin lamang pong buffer stock ito at ilagay po sa cold storage. Yun ang panawagan nila. Pero kung yan ba'y susundin ng importer, siguro po hindi kita nakakasiguro dyan. Kasi kung ikaw naman yung binigyan ng import permit ng DA, ano naman ang deal nyo ng DA? Diba? Kasi yung import permit na nanggagaling sa Bureau of Plant Industry, bibigyan mo ng permiso ang mga negosyante na ito po ang negosyo, mag-import ng agricultural products. Binibigyan mo sila ng pagkakataon, di ba, na kumita, mamuhunan. So kung ako naman yung importer nito, kung kikwentahin mo ito, kung 4,000 metric tons yan, 3,000 metric tons daw po na pula, 1,000 metric tons po na puti. Kung kikwentahin mo yan sa kanyang landed cost na mas mura nga kasi nga kung galing ng China yan o India yan, kung kikwentahin mo yan, yun ang puhunan po ng importer. Papayag ka bang patulugin mo ang pera mo? At papayag ka ba na magdagdag ka ng dagdag na cost sa storage? Di ba? Kasi may bayad yan. Kung ikaw yung kadil ng DA dito, edi ang una mo ditong ang kilos ay maibalik yung puhunan mo. Paano? Edi ibenta mo sa merkado. Sabayan mo yung presyo ng lokal. Yung sinasabi po ni Ginoong Alvarez. Sasabayan mo yung presyo ng lokal. Hindi ba? Pero mura itong, kasi alam nga naman maglagay ka na naman ng maximum suggested retail price na naman sa sibuyas. Hindi po ba? Well anyway, yung pong panawagan nila, sana nga po yun ang gawin. Pero ako mismo, I doubt it. Kasi binigyan mo ng pagkakataon na mamuhunan yung trader, yung importer . Di ba? Makakasiguro ka ba na susunod siya kung utusan mo? O mo nang pakawalan yan gumastos ka muna sa cold storage, hindi po ba? Negosyante nga yan. Bottom line dito, parang meron pong disconnect na naman yung DA sa farmer. Sinasabi nila, baka 2 linggo lang naman ito, sandali lang, aani na kami. Sasabayan po ninyo. Ngayon pa lang daw po, may epekto na sa presyuhan sa farm gate dahil nga sa balitang ito. So kung meron ka ng kadil at bibilhang ka ng 50 pesos, medyo lamang-lamang ka na ron, may bawi ka na doon, narinig noong pong namimili po sa mga farmers, sandali lang, baka medyo hindi ako makasabay dito sa paparating na imported, o wag muna tayo mag-deal, hintayin muna natin to kung magkano presyuhan. Nakita ho ninyo? Hindi ba? Mahirap bang intindihin yan, unawain yon? Kaya itong binabanggit ni Tate Roderick na siya mismo kumbaga sa kanilang angkan, siya lang yung last at saka marahil po yung kanya misis na sasabak dito. Meron na pong una pang babalayan, hindi siniseryoso practically ng gobyerno . Pati yung study na rice farmers po ang average age is 60 na ngayon. So habang tumatagal, patanda na patanda, wala nang papalit. And eventually nga po, mauubos na sila. And then you are going to be di ba? Import-dependent nation. Ito ang ating, ito na ang aasahan mo ngayon dito sa mga pangyayaring ito, di ba? Pero yun nga, ano ang na naman, babalikan mo, even nung panahon ni Pangulong Duterte, yan na po ibinababala. At as a matter of fact, nung panahon ng Pangulong Duterte, ipinasa ang rice tariffication law sa adhikain na mapaganda ang produksyon ng local rice ng palay at bumaba ang presyo po ng bigas na hindi po naman, di ba hindi nagtagumpay yung adhikain ng batas. Carry over sa panahon po ni Pangulong Marcos na by the way ay nakaka-3 taon na. Yan. Yes, ngayon pong June 30, 3 taon na sila. 3 taon na lang sila. Ano na-accomplish nyo sa usapin ng agrikultura? Diba?
Paggising mo bukas makalawa, tapos na term mo. Kamot ulo ka na, lalo na kaming mga Pilipino. Dahil imaasa rin kami sa mga nagdaang mong SONA tungkol sa mga pangako na naman sa agrikultura. Samahan pa ng appointment ng mga taong hindi mo maintindihan kung sa katakan sa ang planeta na para bagang may disconnect na nangyayari po sa katotohanan. Disconnect o alam naman ang katotohanan pero nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Opo Kasi same problems lang yung binabanggit ng mga farmers natin. Mapa-onion man yan, rice man yan, ano man tinatanim nila, same issues. Kung anong problema nila 3 years ago bago maupo ang Pangulo, hanggang ngayon, yun pa rin po ang problema nila. Nakakalungkot lang yung frustration dun sa tinig kanina nung kausap po nating farmer, nung sinasabi niya yung hirap nila, nagigising po sila ng 2:00 ng umaga para po siguruhin na magiging maayos po ang kanilang tanim, na hindi na nga kasama dun sa kwenta ng kita nila yung labor. Basta lang kumita ng kaunti, hindi naman naghahangad ng malaki. Sige po. So, hindi ho natin na uubusin po itong ating oras para po dito ho sa problema po nitong sila ka Roderick. Pero sigurado po akong kabisado niyo na po ito. No? Kung kayo po lagi po nakikinig po sa ating programa, yung focus ng gobyerno. Hindi maibabalanse yung sinasabi na kasi nga, di ba, nangako ka ng 20 pesos per kilong bigas. Hindi mo naman talaga kayang kahit kahit na magburubalentong ka dyan, kahit na maglupasay ka dyan, di mo kayang ma-deliver yung 20 pesos na yan. Diba? At dahil doon, yun na, natali ng kanilang kamay sa usapin po ng pagkontrol sa presyo ng palay na hindi naman ginibigyan po ng pangunahing solusyon yung cost of production para sa local production. Hanggat hindi na-address yung basic, hindi mo talaga matutugunan itong usapin po ng mataas na presyo ng bigas. Di po ba? Dahil doon ka na nakafocus ngayon. Gagawin mo ang lahat para, sa usapin po ng approval ratings, inflation sa bigas. So, import. Ang sinasabi nila, pinakamalaking solusyon dyan, pinakamagandang solusyon, import. Babaan mo taripa. Sige, import. Yung nga ang siste. Binabaan yung taripa, hindi nararamdaman ng consumers. Diba? At kawawa ang farmers. Sa halip na tanggalin na po yung naturang executive order, ang nangyari ho naman ngayon, mga kapatid, eto na tayo, maximum suggested retail price. Kitams? Think about it. Hindi ba? Talagang mahirap po. Sabi ko nga kanina, mahirap po talaga kapag ang inyo pong ina-appoint sa ganitong posisyon po, sabi ko nga, taga-ibang planeta.